Good day kapadyak! Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-install ng remote lockout kit para dito sa Manitou Mark IV o Manitou M30. So, tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. I-like na rin. Kung nagbabalak kang gawing remote lockout itong Manitou Mark IV mo, itong video na to ay para sa'yo. Okay, so yung una, akala ko plug and play na to. Nagtataka ako paano siya magla-lockout, wala namang return spring. Yun pala, bibilan mo pa talaga ng remote lockout kit. So si Manitou din may binibentang ganun. Kaso mahal, 2,000 hanggang 2,500. Sobra namang mahal dun. Ito, nakakita ko sa Shopee. So, syempre, lalagay ko sa description below yung Shopee link kung saan ko siya nabili. Alright. So, parang 200 pesos lang to. Pero meron akong voucher. So, parang 179 na lang. So, dito sa kit, nandito yung spring housing. Ito naman yung spring niya. At ito yung quick toggle knob na peke. Pero hindi natin to gagamitin kasi ang gagamitin natin yung original ni Manitou. Pinch bolt. Saka itong bolt na mag-hold dito sa pinch bolt. Tapos meron ding mahabang bolt. Ayan yung maglalak, magko-compress sa lahat. Ito warning lang, huwag nyo itong gagamitin bolt. Hindi siya match dun sa thread ng lockout ni Manitou. Iba yung thread niya. Ito maninipis yung thread, maliliit. Yung sa Manitou, malalaki yung agwat ng thread. So, huwag nyong pipilitin to dahil masisira yung lockout. Plastic pa naman yung lockout ni Manitou. So, tara, buuin na natin para hindi din mahaba itong video. So, assuming na meron na kayong remote. Ito kasi, wala akong Shopee link nito dahil kasama to sa DMN na rear shock na nabili ko. Kaso nabenta ko na, hindi ko to sinama. So, ang tools na kailangan mo lang dito, itong Allen key na 2mm. Tapos, syempre, yung Allen key para sa remote mo. Depende kung ano yung remote na binili mo. Okay, so balik tayo dito sa fork at i-position mo lang tong quick toggle dito sa unlock. Ayan, yung para mag-bounce siya. Kasi crucial yan para dun sa gagawin natin kasi magpe-preload pa tayo ng spring. Gamit itong 2mm Allen key, luwagan mo lang tong bolt na to counterclockwise. Yan yung sinasabi ko. Ito yung sa Manitou, ito yung sa Peking Chingchong. Di ba? Magkaiba sila ng thread. Ito dikit-dikit, ito layo-layo. So, hindi mo yan pwedeng gamitin kasi masisira yung thread nito. So, tanggalin mo lang. Yan. So, wag mo yan gagalawin kasi yan na yung position natin. Kung mapapansin nyo, medyo parang basa ng langis dahil pinahiran ko yan ng silicone oil. Kung wala ka namang silicone oil, okay lang naman. Linagyan ko lang para meron lang protection ng konti sa corrosion, waterproofing. Hindi natin to pwedeng lagyan ng grasa dahil pwede siyang mag-react dito sa plastic piece ng lockout cartridge. Itong nut, ipapasok natin dito sa loob na to. Yan, may butas dyan. Yun. Okay. Tapos, para malak yan, i-thread natin tong pinch bolt. Itong pinch bolt, linagyan ko rin ng konting Loctite. Konting-konti lang, parang patak lang. Para lang maging secure siya at confident tayo na hindi siya kakalas kapag nagra-rides tayo. Ayan. So, wag mo munang isasagad. Ayan yung butas eh. Pag sinagad mo yan, hindi mo na masusuksok yung shifter cable eh. So, medyo buksan mo lang ng konti. Dito sa ilalim ng letter M na yan, yung Manitou, merong butas yan. Ayan. So, dyan natin i-hook itong spring. Yan, ayan, naka-hook na siya. Tapos, itong mahabang parte ng spring, dito natin ipapasok, dito sa butas na to. Wag niyong ilalagay dito sa ibang butas, dito lang. So, lagay na natin tong kit. Itong suksukan ng shifter cable, dito mo yan banda ilalagay. Nakaturo siya papunta dun. Naka-open to, di ba? Pag ganyan. So, sakto yan. Pag nag-match yung butas nitong toggle dito. Tapos ito, papunta dun. Ito naman, papunta dito.
So, parang pa letter B. Okay, so dahan-dahan lang yung pag-higpit. So, wag nyo rin i-over tighten kasi hindi nagagalaw tong toggle. O, ayan o. Hindi na siya gumalaw. So, luwagan lang natin ng konti. Konting-konti. Konti pa. Yan. Up. Luwag pang konti. Okay. Mas okay na ako sa ganito kahaba. Okay na to. Ayan, tapos putulin natin. So, linagyan ko rin ng konting langis yung shifter cable para mas maging smooth siya. Okay, so pasok natin tong cable dito. Yun. Ayan, so nakaset na yan. Tapos, ikot natin to papunta naman dito sa may pinch bolt. Yun. So, testing lang kung gagana. Okay, so nahihila niyang remote yung cable na walang problema. So, hawakan mo lang, medyo hatak-hatakin mo lang para mawala yung cable slot. Tapos, higpitan mo na tong pinch bolt. Ayan, nagbabounce siya. Tapos, lock. Ayan, di na. Bounce. Lock. Okay, so the final touch. Ayan. Pili natin yung cable. Lagyan natin siya ng kulay gold na cable end. Para bling. Okay, so naikabit na natin ng remote lockout. Alright. Kung nakatulong itong video na to, leave a like, o kung may katanungan ka pa, kung may gusto kong idagdag, comment down below lang. So yun lang. Ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Nood ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.